Magandang araw mga kabayan. Obvious nga masyado ang kanilang scripted na impeachment trial laban po kay Vice President Sara. At ngayon sa pagharap po ng NBI, abay binigyan po ng mas malalim na kahulugan itong sinabi po ni Vice President Sara patungkol kay Bongbong Marcos, which is may condition nga kung sakaling may masamang mangyari sa kanya o may ginawa sa kanyang masama, tsaka niya lang po ipagagawa yung itong sinasabing pagbabanta daw sa buhay ni Bongbong Marcos. Pero tila ba, binigyan nila agad ng isang mas delikadong kahulugan at tinanggal nila ang kondisyon na sinabi po ni Vice President Sara. At hindi lang po yan mga kababayan po natin. Ang tanong pa ngayon ng taong bayan, sino yung nagsisinungaling sa dalawa? Si John B. Crimolia na naunang nagsabi na hindi binisita ni Vice President Sara si Madriaga kundi si Teves lamang, o itong NBI ngayon na sinasabi niya na binisita daw ni Vice President Sara si Madriaga at itong si Teves. Ang duda ko dito mga kababayan po natin kung bakit ito ngayon ang dinidiin ni Madriaga, dahil wala nga ni isa sa mga sinabi ni Madriaga na tumatama sa kanilang mga allegation laban kay Vice President Sara. At alam naman po natin dito po sa Committee on Justice sa House of Representatives, lahat po ay handa nilang gawin kahit ito'y kasinungalingan, kahit ito'y walang katotohanan, para lang mapahiya si VP Sara at masabi nila na may probable cause dito sa impeachment. Pero obviously, sila po ay bayad na. Obviously, sila po ay nakatanggap na ng malita ayon po sa mga Marines. Dahil alam natin yan ang sinasabi ng Marines. Di po ba? So, bayad na, scripted na, para sa akin lang ha. Bayad na ito, scripted na ito, dahil kita natin kung paano nila pinaikot-ikot ang taong bayan sa kanilang mga scripted na mga palabas. Yung iba nagdadrama pa, kagaya ni Abante, kagaya ni Luistro. Okay, sinasabi, nagbisita na si VP Sara kay Madriaga at kay Congressman Teves. Pero mismo, mga kababayan natin ha, sinabi ni Remulla na hindi si Madriaga ang binisita, kundi si Congressman Teves. Dati silang magkaibigan, so siguro kinamusta o kung ano man ang purpose ni VP Sara, wala na tayo doon. Dahil dati naman kaibigan ng kanilang pamilya itong si Arnel Teves. Diba? So ngayon, tingnan natin kung papayag ba si John B. Crimolia na gagamitin ng NBI para sabihin na mali siya at totoo yung sinasabi ng NBI patungkol po sa pagbisita ni Vice President Sara. Anyway, no? Kagaya nga na sinasabi ng kampo ni Vice President Sara, hindi naman po ito bago. Kumbaga, hindi naman natin ito, hindi naman tayo masyado excited dito. Dahil alam natin yung magiging resulta. Talagang gusto nilang i-impeach si VP Sara, mga membro ng Committee on Justice. Kaya tandaan natin sila, mga kababayan po natin, yung mga miyembro ng Committee on Justice. Dahil sila yung dapat singilin ng taong bayan. At kung tayo ay hindi nabibigyan ng subsidiya sa produktong langis, meron mga drivers lang, pili lamang. Pero yung mga ordinaryong Pilipino na parehong naghihirap ay hindi nabibigyan. Dahil walang pera ang gobyerno, dahil napunta na nga sa mga magnanakaw na nakaupo sa pwesto. At itong sila yung mga bumuto para sa probable cause ni Vice President Sara. Mga kabayan. Ito, tingnan nyo pa itong si Benitez ha. Dati galit na galit kitang baloslos. Dahil sa usapin nga ng korupsyon. Sa usapin ng flood control. Sa usapin ng ayuda. Ngayon, himod puwet kay Bongbong Marcos. Dahil binigyan ng posisyon itong si Benitez. Ang pagbabanta po sa buhay ng ating presidente ay hindi lang isolated incident. Ito po ay hindi ginagawa in the heat of the moment. Hindi lang po ito parang sasabihin mo na bigla. Mukhang ito po ay may isang extraordinary measure na ginagawa at ito po ang binanggit nga ni Madriaga doon sa kanyang testimony. So tingnan nyo mga kababayan natin ha, itong mga gagong kongresista ito, lalo na itong nagsasalita, alam niya, mismo sa kanyang sarili, na naisa sa sinasabi ni Madriaga ay walang katotohanan. Pero parte po ng kanilang script, kumbaga sinalpak nila doon kay Madriaga para may pagbabasihan po sila sa kanilang pinagsasabi. Mantakin nyo ha, mga kongresista yan, mga kababayan po natin. Matatalino daw sila.
Alam nila yung batas, alam nila yung tama. Nasa katinuang pag-iisip daw po sila. Pero sa isang kriminal na si Madriaga, pinaniniwalaan nila. Wala kang katotohanan sa lahat na sinabi. Mismo yung armed forces na yung nagsabi na hindi si Madriaga naging parte ng security ni BP Sara. Kung hindi po bababa ang Presidente BBM. Nais ko lang po ipaalala at saka masabi sa ating mga kasamahan na ang pinakamakikinabang po dito sa kung mamatay ang ating Presidente ay ang Vice Presidente. Dahil sa ilalim po ng Constitution, Yun naman talaga. So, anong ibig sabihin? Tanggalin niyo si BP Sara para iba yung papalit. siya po ang aangat at magiging Pangulo. Yun naman So talaga. ito po ang isa sa probably motive no ng ating pinag-uusapan ngayon at ito po ang siguro ang end result na gusto nila mangyari. Madam Chair. Oh, di ba? Nag-assume naman itong kongresista na ito. Yan daw po yung end result. Unang-una, may condition po ang sinabi ni BP Sara. May planong pagbabanta sa kanyang buhay. Kaya sinabi niya rin ito kay Bongbong, kay Lisa at kay Martin. Hindi basta-basta nagbanta na lang si BP Sara na walang kadahilanan. Bobo ka ba? Congressman ka pero bobo ka ba? Tanga ka ba? Hindi mo iniisip? Hindi mo ba narinig yung sinabi ni BP Sara? Hindi mo ba pinakinggan? Hindi mo ba inanalyze? O dahil gusto nyo lang magpakatanga, dahil lulong na kayo, lunod na kayo sa napakaraming pera na natatanggap nyo. Huwag nyo nagaguhin ng taong bayan. Huwag nyo nang utuin. Dahil alam na ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao nyo at kung ano ang interest na meron kayo, kaya nandiyan kayo ngayon sa pwesto. Hindi para tulungan ang taong bayan, kundi magpayaman mula sa kaban ng bayan. Okay, sa pagpapatuloy ng ating update mga kababayan po natin, puntahan po natin itong pagsalita ni Bini Abante na parang naiinsulto daw po siya. Dahil yun nga, paulit-ulit nila na iniimbita yung ating Vice Presidente pero hindi humaharap sa kanila. Unang-una mga kababayan, kung sinasabi niyang hindi sila nirespeto at hindi ginagalang na insulto, unang-una ang pagre-respeto po, tandaan natin ha, hindi po yan hinihingi. Yan po ay kusang binibigay ng isang tao. Depende sa klase ng tao na kanyang nakakasalamuha. And anong klaseng tao ba? Si Bini Abante. Tanungin ko kayo, sa aking mga taga-pagsubaybay, taga-panood, si Bini Abante ba ay karespe-respeto? Oh, sige, nasa comment section po. Pwede nyo ibigay yung inyong sagot dyan. Ang sabi ni Bini Abante, kahit mayroon tayong kapangyarihan to subpoena or to contempt her, hindi natin ginawa. Eh bakit hindi mo ginawa? Ginagalang po natin ang Vice Presidente. Ginagalang. Saan nyo ginalang yung Vice Presidente? Iputya, puro pambabastos nga ang pinaggagawa nyo. Pero tayo ba ay ginagalang niya? Hindi. Iniinsulto pa niya tayo. Uy, tama lang yon. Kung kayo ay hindi ginagalang, tama lang yon. Kung kayo ay hindi nirespeto ni Vice President Sara, tama lang yon. Kung ininsulto kayo, tama pa rin yon. At kami rin, ako rin, hindi kita ginagalang. Gago ka, Bini Abante. Speaking pastor, nagkukunwaring makadiyos. Magamit pa siya ng mga nakasulat sa Bible, verses from Bible. Para kunwari, siya ay magiging makadiyos at kagalang-galang. Okay, sinasabi niya, mga kababayan, may power daw sila to sa pina and to contempt. Bakit hindi nyo sila pina? Bakit hindi nyo kinontempt? Pero yun naman talagang gusto nyo mangyari, di ba? Takot kayo. Takot kayo sa magiging reaksyon ng taong bayan. Tandaan natin, kahit anong ginagawa nitong mga kongresistang magnanakaw, korap na ito, malitagang, na panggigipit kay BP Sara, mataas pa rin ang kanyang survey. At hindi nila matatanggal yan. At yan po yung tunay na respeto. Mantakin mo, sinisiraan ka na, binabastos ka na.
kung ano-anong mga akusasyon. Lahat ng ahensya ng gobyerno halos nasusuhulan na para sirain si BP Sara. Pero ang taong bayan hindi bumibitaw ng suporta. Lalo siyang sinusuportahan. Kasi nakikita na siya ay tunay magtrabaho. Never po na nagkaroon ng reklamo kaso si BP Sara mula po nung siya ay naging public servant sa Davao. At nakita naman yung resulta, resibo sa Davao kung paano po ito naging disiplinadong lugar simula nung umupo yung mga Duterte. At mismo mga dayuhan na pupunta sa Davao, yung nagsasabi kung gaano kaganda ang Davao. Disiplinado ang Davao. Kumpara dyan sa distrito ni Bini Abante, natalamak yung mga durugista. Dugyot ang kanyang distrito. Binabaha ang kanyang distrito. Nasaan yung flood control? Tapos sabihin mo, binabaso. Tama lang yun. And nakalimutan natin ni Bini Abante na siya po ay hindi pinanalo ng kanyang kadistrito sa 6th District. Siya po ay talo. Pinanalo lang ni George Erwin Garcia. Kaya, alam mo, Bini, kahit kadistrito mo, hindi ka nirespeto. Kaya huwag ka nang manlimos ng respeto kay BP Sara dahil kayo mismo ang gumagawa ng dahilan kung bakit hindi kayo nirespeto ni BP Sara. Eh, may maniniwala pa ba sa taong bayan na organic yung ginawa yung impeachment trial? Hindi po. Iyon ay isang scripted, planado mula noong 19th Congress. Na talagang alam natin lahat, mga kababayan natin, na hindi po titigilan ng mga ito si BP Sara. Dahil makukulong sila pag upo ni BP Sara. Yun po, again, sabi ko po sa inyo, para sa inyo ba? Karespeto ba itong si Bini Abante? Eh sa akin, sabihin ko na, hindi ka respeto yung pagmumukha ni Bini Abante at dapat lang na siya ay binastos kung talagang binastos or na-insulto kung siya ay ininsulto. Maraming salamat.